Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni US President Donald Trump. Ilan sa pag-uusapan nila mga isyu kaugnay sa depensa at seguridad, taripa at immigration policy. Live mula sa Washington DC sa Amerika, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Maris, 2:48 a.m. oras dyan sa Pilipinas. Dumating dito si Pangulong Bongbong Marcos sa Washington DC. At ngayon po ay nakikipagpulong siya sa ilang miyembro ng kanyang gabinete doon sa Blair House kung saan pansamantala siyang nananatili. Bukas naman po magsisimula na yung pagpupulong niya sa ilang matataas na opisyal ng Amerika. Bukas nakatakdang makipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Defense Secretary Pete Hegseth at Secretary of State Marco Rubio sa Pentagon. Haharap din siya sa business leaders. Sa susunod na araw naman ang pulong nila ni President Donald Trump sa White House. Gaya ng naunang napaulat, hindi kasama sa biyahe si First Lady Liza Marcos na nasa official engagement naman sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa pagkikita ni Pangulong Marcos sa Trump, pag-uusapan ng dalawang leader ang defense and security issues, pati na ang West Philippine Sea sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China. It'll be more on discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time also, I think President Marcos would like to see how we can work with the United States and other countries that have the same mindset as far as the West Philippine Sea is concerned. Pag-uusapan din ng pinataw na 20% tariff ng Amerika sa mga produkto mula sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Romualdez, pag-uusapan din kung paano magbebenepisyo ang dalawang bansa sa kalakalan habang pinoprotektahan ang kani-kanilang interes. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Kailangan ano yung tama para sa dalawa. Pero most important, yung anong mas mabuti para sa atin. Isa pang hamon sa relasyon ng dalawang bansa ang kontrobersyal na immigration policy na naghihigpit sa mga dayuhang iligal ang pananatili sa Amerika. Ayon sa embahada, batay sa ulat ng US Immigration and Customs Enforcement, nasa 3,772 ang Pilipinong nasa sistema nila. Hindi raw sila nakakulong pero meron silang final order of removal o pwede nang ma-deport. Ang usaping ito hindi kasama sa agenda ng pulong ni Marcos sa Amerika ayon kay Romualdez. Samantala, the Philippines is not for sale ang sigaw ng ilang miyembro ng militanteng grupo na nagrally malapit sa Blair House kung saan mananatili ng ilang araw si Marcos. Malapit din ito sa White House. Binatikos ng mga rallyista ang umunoy pagiging sunod-sunuran ng bansa sa economic at military interest ng Amerika. Wala pang komento ang Malacanang kaugnay dito. Maris, sa ngayon ang sitwasyon dito sa aking kinatatayuan sa harapan ng White House, walking distance lamang mula dito yung Blair House. At dyan po ay masasabing very tight ang security. Merong ilang iskinita papunta doon, sarado na rin yan at nababantayan po ng US security personnel. Ganun pa man Maris, dito sa aking likuran makikita nyo rin siguro na patuloy naman yung pagdating ng mga turista dito. Yan muna ang pinakahuling ulat mula po dito sa Washington DC. Maris? Sandra, kailan mismo mapag-uusapan ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump yung tungkol sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas? Kasi kapag nagharap ba sila mismo, mare-raise na yun sa harap mismo ng US President? O I understand kasi kasama rin yung ilan sa mga economic team. So magiging separate ba yung pag-uusap tungkol dun sa reciprocal tariff na yan? Ang paliwanag sa atin ni Ambassador Romualdez ay ilang araw nauna na dito yung mga opisyal ng Pilipinas at patuloy daw yang pinag-uusapan. At ayon sa kanya ay basically ito ay marire sa pagitan din ni Pangulong Marcos at President Trump, pero kumbaga na-ilay na yung groundworks for that. Pero ganun pa man, nung tanungin namin kung meron bang mapipirmahan o kumbaga meron na ba talagang malinaw na magiging agreement, base sa kanyang paliwanag sa ngayon ay ongoing pa yung pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. Maris? At may nabanggit ba sa inyo ang Filipina delegation kung magkano yung iaapilan nila o tuluyan ba nilang hihilingin na alisin na yung taripa? Kasi before, in-announce na yung 17%, tapos after ng pag-uusap, naging 20% pa.
Marisa, ngayon, wala pa silang maibigay na detalye tungkol dyan. At kanina medyo maingat din no, sa pagbibigay ng detalye si Ambassador Romualdez. Siguro ayaw din niyang pangunahan no, yung magaganap na pagpupulong. Pero yun nga, ang sabi niya ay patuloy yung pag-uusap at ito daw ay dadaan sa negosasyon. Pero tungkol doon sa solid na detalye kaugnay niyan ay wala pa siyang maibigay sa atin. Maris? Sa issue naman, Sandra, ng West Philippine Sea, ano ba ang inaasahang matatalakay dyan? Kasi sa tuwing magkakaroon na lang ng ASEAN meeting o APEC, parang laging nagkakaroon ng tila dead end pagdating sa Code of Conduct, kaya hindi umuusad. Maris, dito kasi ang tinanong nga namin yung mga specific talaga kung ano ba talaga pag-uusapan sa issue ng defense and security at nabanggit na nga ni Ambassador Romualdez na maaaring mapag-usapan ng West Philippine Sea. Pero ang konteksto niyan ay yung patuloy pa rin na paghahanap ng Pilipinas nung mga kaalyansa niya at makakatuwang niya dito sa cause na isinusulong ng Pilipinas kaugnay nga sa West Philippine Sea. Pero pag tinanong mo siya kaugnay doon sa mga agreements halimbawa o kung meron ba mapapag-usapan kaugnay sa pag-procure natin ng military hardware, wala pong ibinibigay na detalye si Ambassador Romualdez. Ganun pa man, sinabi niya na bilang matagal na magkaalyansa ay siguradong mapapag-usapan ang defense and security. At Maris, meron din kasing pulong na hiwalay si President Marcos kasama itong si Defense Secretary Pete Hegseth at magaganap po yan sa Pentagon bukas at maaring dyan lalabas yung mga mas detalyadong pag-uusap kaugnay sa West Philippine Sea. Maris? Alright, tanong mo na rin si President Trump kung may pag-asa na dadalaw siya dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo, live mula sa Washington, D.C. sa Amerika.